Hello, Kevin. Unang-una ka, Kevin. What's up? Kumusta, Kevin? Okay yung mic ko, Kevin. Hindi tunog lata. Kevin. Hi, ma. Cutesy. Hello. Cutesy, okay yung mic ko. Hindi, nakakabit. Preliminaries. Walang preliminaries ang Reyna ng Pilipinas. Okay naman, Cutesy. Salamat. Guys, Reyna Pilipinas on August 7. Wala siyang preliminary. Rekta siya on Friday, August 7. So, today is Wednesday. So, we have 2 days na lang before the preliminaries of Reyna Pilipinas. That's on Friday. So, again, abang-abang tayo noon. Dito. Yeah. Ka-excite ang production ng Reyna. Grand talagang lahat. Yes, live at Newport Performing Arts Theater sa Resorts World. Sa pinagganapan ng Mr. World last Saturday or last Sunday. Yeah. Yes. So, ayun yung current na event na abangan natin. SBC 8991 Abisala. Abisala, magandang gabi. Sinong ang aking Reyna Pilipinas? 3 ang aking Reyna Pilipinas na inaabangan ko. Alexi Brooks, Angelica Lopez, and si Zia Nestle Pala. Silang 3. Yun nga ang mahirap din ngayon, no? Kasi walang preliminaries. So, rekta, finals na agad tayo on Friday. So, kung sino talaga yung kabog doon or magsha-shine, siya yun. Yun yung hirap pag walang preliminaries kasi wala tayong basis. Aside dun sa preliminary competition, sobrang tahimik nung pageant, no? Walang mga keme activities, sponsor visit activities keme na talagang pinagkakaabalahan tayo. So, yun lang talaga yung basis natin yung mangyayari sa finale. So, yun na yun. Kaya nga mukhang buo na yun eh. Mukhang yun na. Ron. Hello po. Hi, Carl. Sir Ron, saan ko ba yan? Pupunta ba si Nawat? Ang alam ko. Oo. Manood ka ba this Friday? Manood lang ako online. Hindi po live. Though may mga invite naman ako manood ng live. Pero, mas prefer ko na yung dito lang sa screen. Thoughts mo kay Kamusur? Actually, hindi ko na nga nakita yung ibang mga candidates. Kasi wala naman din akong makita. Aside dun sa preliminary or sa press presentation nila, yung performance nila ng press presentation, yun na yun. Wala na tayong ibang basis. Saan ako maghahagilap ng basehan sa mga video, pictures? Mahirap eh. Kaya kung sino talaga yung makikita natin sa finale, sa final, sa coronation night. At yun nga, yun lang din naman ang inaabangan ko, yung 3, si Zea, si Alexi, tsaka si Angelica. Kayo ba, sino bang inaabangan nyo? Yun, yung mga kilala lang natin, yun din yung inaabangan ko. Top 5, Kirsten Marcelino, pwede. Si Kirsten Marcelino kasi titan ko kung babawi. Yun lang. The rest, kunyari, baguhan sila Union, siguro. Si Bulacan. Pero talagang abangan mo talaga sila. Pero sa tingin ko, parang yari na rin yan. Parang doon na lang yan sa 3 iikot eh. Alexi Brooks, Zia Nestle Pala, and Angelica Lopez. Silang 3. Ilan lang kasi 3 lang naman ang pipiliin. 2 MGI All-Stars, tsaka 1 regular MGI. Busy sa first cut. Yun nga di ba? Sabi ni A. Anong basis ano ba? Basis sa first cut. Yun nga, kung ano yung magiging performance nila sa finale, yun na yun. Kasi wala namang preliminaries eh. Kaya kung sino yung tingin nilang okay, siguro yung basis nila doon, yung press presentation, yung mga exen nila sa mga sponsor visits. Kasi may mga sponsor visits naman sila. Hindi lang talaga natin pinag-uusapan. Pero minsan may nahahagip ako na mga pinopost naman sa social media. Yun. Siguro yun na yung basis nun. Yun na yun. Yun na. Yun na. Kung sino yung maganda yung personality, ganyan. Hindi pasaway. Ayun.
Sabi ni Era, hello Era, siguro sa SS muna silang lahat. Baka, oo, yung ramp. Kasi ilan lang naman din sila, 21, 22. Paparampahin na yan lahat eh. Swimsuit. Baka nga pa evening gowning pa yung lahat kasi 22 lang, ang unti lang. Tapos baka sulod na ng top 10. Ganyan. Angel, hi po, pwede po ba kayo mag-judge sa sketch in pageant? Sige, message mo po ako. Tingnan ko mamaya yung inbox ko kasi minsan nakahide. Sabi ni Jade, Manila, tingin mo makakuha ng crowd. Si Manila, si Ann, Patricia Lorenzo, siya yung, kasi nga, di ba sabi ko nga, baka yari na yan dun sa tatlo. Si Manila naman, si Ann, parang siya yung pambasag dun sa, parang siya yung pambasag dun sa mga all-stars. Kasi I doubt na siya ang kokoronahang regular. Pero pwede siyang bumasag dun sa pang All-Stars. Kasi diba sabi ko nga kanina, baka ang All-Stars si Alexi tsaka si Angelica. Baka silang dalawa. Kasi All-Stars talaga, diba? Alexi, Angelica, yung tambalang Alexi, Angelica Lopez, ang bigat nun. Diba pang All-Stars talaga? Ang bigat nun. Alexi, Angelica. So, pwede siyang basagin. So, sino pwede bumasag? Baka si Ann. So, ayun yung kaabang-abang sa Friday. Tingnan natin kung babasagin ni Ann. Pero mukhang yari talaga yung mukhang yari na talaga yun yung Alexi and Angelica eh. Kaya mukhang inaantay na lang dyan kung sino yung magre-regular. Kaya nga sabi ko kanina baka ang mag-regular si Zea Nestle pala. Ngayon, kung hindi si Zea, sino? Sinong aagaw kay Zea? Sino ang aagaw kay Zea sa tingin nyo? Feeling ko kasi hindi talaga magre-regular si Alexi. Kayo ba feeling nyo i-regular siya? Parang hindi na kasi nag-intercon na siya. Parang ka-MGI All-Stars talaga siya eh. Si Angelica ganun din. Parang ka-MGI All-Stars talaga siya. Hindi ko sila nakikita dalawang magre-regular MGI. Talaga, adobo ni Mochi. Sabi niya Palawan for MGI regular. Nakikita mo talaga siya for regular. Nakikita ko talaga sila pang All-Stars, yung galawan nila, All-Stars. Mas bagay sila doon. Pero tingnan natin. Tapos parang ang bigat talaga. Ang bigat nun, Alexi and Angelica. Ganun ang headline. Tambalang Alexi and Angelica for MJ All-Stars. Ang bigat nun, mga mi. Ayun, sabi na Adobo Mochi, maliit kasi si Zea. Yun nga. Adobo Mochi, maliit si Zea. Ayun, nandun na tayo. Pero kung hindi si Zea, sino nga? Kung hindi si Zea, sino? Kasi sige, shorter side si Zea. Pero nga si Zea kasi namumuksa ang pasarela. Tapos tingnan yung aura ni Zea pag sa mga videos niya. Talagang lalabon. Yung alam mo yung laban na laban. Yung ang galing umaura. Ang galing umimote. Yung gano'n. Yung ang galing niya umimote. Ang galing niya umaura. So baka lang makita yun ng mga judges na ito yung mga bagay. Ito, wala na tayong poproblemahin dito kay Zea. Kay Zea, ang galing umaura, ang galing umimote. Wala tayong problema dito. Baka yun yung makita ng judges. Sige, Bulacan, yung kinoconsider ko rin siya. Kung hindi si Zea, si Bulacan. Sa regular yung pinag-uusapan natin ha. Basta sa MJ All-Stars, na ako doon. Yun na yun. Nakasemento na sa akin sa Angelica at sa Alexi. Wala na akong problema sa All-Stars. Pero regular, kung hindi nga si Zea, sige, kino-consider ko rin si Bulacan kasi nga si Bulacan, siya na yung parang pangalawa. Kung hindi nga si Zea. For me lang na, yun lang. Basta malakas talagang kutob kasi Zea yan. Tapos, yun, si Bulacan na yung susunod dyan or what. Bianca Bautista, yeah. Pero tingnan pa natin kasi kung sino yung, ayun nga, yung may winning moment, winning glow, yung sinasabi natin lagi sa Friday. Kasi yun naman yung magiging basis nila eh. Kung talagang yung judging nila. Talagang kung sino talaga yung may winning glow, may winning moment, nag-perform, yun naman yung magiging base nila, yun din yung makukuha. Pero feeling ko talaga kayang-kaya talaga ni Zea. Yan, mamaniin ni Zea talaga yan eh. Kaya kahit sabihin natin, okay, shorter size si Zea, pero pagdating ng finals, sa finale, sila talaga manlalaban dyan. Yung tatlo, Alexi Brooks, Angelica Lopez, tsaka si Zea Nestle pala. Silang tatlo talaga magbabardagulan dyan. Tingnan nyo. The rest ang hihinhinan. Yung mga may hinhiyan na. Pero yung tatlo, pagdating yan sa finals, mga pulido yan. Kaya mukhang sa kanilang tatlo iikot lang yan. Ayun, ang abangan natin. Sa doon mapapanood, YouTube, Friday.
Reyna Pilipinas YouTube channel. Kay Ann, again, wala naman akong problema kay Ann, pero kasi nga kung ang ipapakita ni Ann, Patricia Lorenzo, ay kagaya ng performance niya ng press presentation. 'Di ba nakita niyo yung hinhin papuntang Miss International? Mahihirapan talaga siya. Kakainin siya ng 3 pagdating sa performance. Yun. Di ba alam niyo naman na hindi naman ganoon ang galawan ng MGI, 'di ba? Yung mahinhin, yung hindi makabasag pinggan. Di ba hindi naman ganun ang galawan ng MGI? No? Kung magiging ganun pa rin ang galawan niya, kakainin talaga siya ng 3. Pero kung nag-iba na siya, ganun, edi... Si Kirsten, ayun din. Drew, sabi ni Drew. Si Marcelino daw ang MGI. Ganun din kay Kristen. Kay Patero. So, ganun din. Kung hindi niya rin niya ayusin yung pasarela niya kasi yung pasarela nga niya nung press presentation, hindi naman stable pa. Kung hindi niya rin naayusin yun, ganun din, lalamunin talaga siya ng 3. Sino ba may mga maayos na pasarela performance nung press presentation? Di ba yung 3 lang din naman? So, kung yung 3 yun magiging consistent, kasi again, wala naman tayong preliminaries. Finals na tayo, diretso sa Friday. Kung yun din naman ang magiging performance ng 3 pagdating sa finals, yun lang din talaga maglalaban-laban. Sinong 3? Zea Nestle Pala, Alexi Brooks, and Angelica Lopez. Kaya nga, kanina ko pa sinasabi na, di ba 3 lang naman ang pipiliin? Dalawang MGI All-Stars, isang regular MGI. So, malamang iikot lang yun sa 3. Sabi ni The Majesty, maganda kasi sa MGI PH is yung wala pang crown before. Yun ang gusto mo since inaugural edition. Wala pang crown before. Sa tingin nyo, susugal ang bagong organization sa wala pang crown before? Lately, ang recent na bagong organization na sumugal sa baguhan ay ang Miss Grand Philippines noong 2023. Nung nakuha siya ni ALV, sumugal sila kay Nikki Demura. Ang problema ng pagsugal sa baguhan, medyo may risk din siya kasi nangyari nga kay Nikki Demura noong 2023, non-place. So, sabi nila, parang hindi worth it na sumugal sa walang pangalan given na bagong organization ka. So, baka lang, yun yung mangyari. Baka lang naman, atin lang naman to. So, ayun naman ang tingin natin. Ayun ang titingnan natin sa Friday kung ano ba. Worth it ba sumugal sa walang name, baguhan, given na ikaw bagong organization, susugal ka. Ayun ang malalaman natin, di ba? Sabi ni Drew, yes naman susugal yan si Jojo pa. Basta performer si baguhan. Kasi kung hindi rin naman nagpe-perform si baguhan, wag na lang kung mahanapan ng butas. Kasi di ba baka, hindi naman magaling, di ba? Ganyan. Syempre kung sino pa rin naman magpe-perform dyan. Thoughts kay Cleopatra. Sino si Cleopatra? Don Ebrole, hello. When ang homecoming ni Kat, wala pang balita. Kasi nasa Poland pa siya. Kenshiro, how about La Union? Same sila ni Bulacan for me yung level nila. Parang kung hindi nga si ganito, baka si Bulacan naman. Cleopatra of Zambales. Maganda. Pero yung performance ng press presentation, wala. For me, so-so lang. But anyways, yun nga, La Union, Bulacan, sila yung mga pang second sa akin. Second sa linya. Kunyari, kung hindi si ganito, baka silang dalawa ang kaya or may chance. Kasi guys, diba, napanood nyo naman yung press presentation, diba? Nakita nyo naman kung sino naman yung mga nag-perform sa press presentation. Huwag naman tayo magbiruan dito. Nakita nyo naman kung sino yung nawaw kayo, diba? Yung parang, okay ito Nakita nyo naman kung sino yung maganda lang. Nakita nyo naman kung sino yung pwede. Kaya alam nyo na yung sagot sa Friday. Kasi konti lang din naman ang option. Una-una 22 lang sila or 21. Sa 21 or sa 22 yun, kitang-kita naman kung sino nang ibabaw ng press presentation. Unless may manggugulat sa Friday. Okay, so siguro yung top 5 na umariba sa press presentation for me, yun na nga. Zea Nestle Pala, Alexi Brooks, Angelica Lopez,
La Union, si Bulacan, na nakalimutan ko na yung pangalan. Ayun, siguro silang 5. Yun na yun. Yun na. The rest, kaya pa namang humabol. Basta, ipakita lang yung mga dapat ipakita. Pandesal, hindi mo naabutan. Sayang naman. Sabi ni The Majesty, sana next year, madami ng activities ang Reyna. Hindi, ayun nga, di ba, The Majesty? Limited lang din, talsiklaway ko. Limited lang din naman yung mga activities, kaya wala talaga tayong basis or basehan kung sino yung sa tingin nating nagkaroon na ng improvements since presentation or pwede. Ayun, wala talaga tayong basehan unless pupunta ka directly sa page nila or sa ibang mga pageant pages, tas bubusisiin mo talaga, tas makikita mo yung mga galawa nila, pwede to, ganyan. Kaya ngayon, wala talaga tayong basehan. Kaya sa Friday, alam mo na rin kung sino yung mga mangingibabaw dyan. Sila pa rin na yun. Hindi na yan bago. Showbie Official, ilan pa ibibigay na title? 3 lang po. 2 MGI All-Stars, 1 MGI. Bale 3. Isang regular MGI, 2 All-Stars. Anong oras sa Friday? Baka 7 PM. Pero hindi ko pa alam talaga. Ano bang oras? May sinabi na ba? Pero syempre, Filipino time. Baka 8 or 9 na yan. Expectation mo sa stage, Newport Performing Arts Theater yung venue. So, hindi naman siya kalakihan. So, kung ano yung MGI noong 2024, yung time ni CJ, baka ganun lang din ang eksena ng stage. Kasi Newport Performing Arts Theater yung venue. Dapat daw newbie ang MGI PH. Sabi ni WTF. O kung newbie naman, tapos si Zea, wala namang problema. Kasi di ba newbie din naman si Zea eh. Sorry. Ito yung laging issue, ayan, sabi ni Ken Clark. Hindi po ba parang maliit si Zea? Sorry. Hindi po ba parang maliit si Zea? Maliit talaga. Yun nga, maliit talaga. Pero, ang ganda ng pasarela. Ang ganda ng showmanship. Magaling mag-perform. Kasi minsan guys, aanhin natin yung matangkad kung parang, kung wala naman, kung alalambot-lambot. Yun nga yung sinasabi ko. Aanhin nga natin yung matangkad kung lalambot-lambot. Imagine niyo sa ganito yung nanalo. 6'11", 6'1", 5'11". Pero talagang lalambot-lambot, wala kang makita. Kasi naglalakad. Parang patay na bata. O di ba wala din. Kaya doon na lang tayo sa maliit, na kahit maliit, pero talagang nagpe-perform. As in show. Ayun sabi ni Kurt, nakikita niya daw si Zea kay Sampan. Nakikita niya si Zea as Sampan. Baka maging ganon, no? Na kahit nagpe-perform, tukuyo o out pa din. Baka maging ganon. Wala. Nandun na tayo eh. Sinasabi nga rin naman natin, dakilang alay din naman. Di okay na yun. At least nagpe-perform si dakilang alay. Kesa naman dakilang alay ka na nga, may height ka nga, pero hindi ka naman nagpe-perform. Para kang, ayun nga, sabi ko nga kanina, parang patay na bata. Di wag na lang din. Doon na lang tayo sa maliit, nagpe-perform. Total, ikaw naman ang dakilang alay. Masaya naman tayo nakita ka. Alam mo, hindi mahirap ipaglaban. Kasi nag-perform. Okay lang din naman iba. Okay lang din naman yung iba, yung mga wish nyo. Basta magpe-perform siya para hindi mahirap ipaglaban. Yun. Basta hindi mahirap ipaglaban yung mga wish nyo. Okay lang din naman yun. Anyways, yun lang naman ang akin. Kasi, yun lang naman, siya lang naman ang gusto ko. Tapos si Angelica tsaka si Alexi, MGI All-Stars. Kaya ganun ko siya ngayon nirarally. Mas plakado si Zea kaysa kay Sampan. Si Sampan, hindi ako nagsabi nito, sabi ito ni Yuki. Yuki, mas plakado si Zea kaysa kay Sampan. Sampan medyo off. Pero diba, yung natural talaga yung galawan ni Zea na yung mukhang hindi pilit. Kaya nga kung lumaki, humaba pa nga yan eh. Kung humaba pa nga talaga yun, tumanghad ang perfect na eh. Tapos ang plakado niya lagi sa mga pictures, sa mga reels niya, ang plakado, ganyan. Kaya piling ko talaga sa kanya ibibigay yung regular.
Ayun, abangan natin. Kaya nga na-excite ako kasi titinan ko na naman kung tama yung hula ko. Kasi kung siya yung predicted natin. Kasi syempre CJ predicted natin si CJ, si Emma predicted natin. So tingnan natin ngayon kung predicted ulit natin si Zea and then yung dalawa sa MGI All-Stars. Ayun. Syempre si Kat recently predicted natin. Si Gwen, hindi ko na predict si Gwen eh. Sino ba yung predicted natin? Si Aaron Davis predicted ko Mr. World. So tingnan natin kung tama ang ating prediction. The Majesty. Ayaw nyo ba yung parehong letter A ang reps natin sa All-Stars? Magkasunod lang sila lagi. Totoo. Pero malamang The Majesty no, baka may iba pang sasali dyan na Pinay. Yung mga outside ALV, mga ganyan. So marami rin naman sila. By the way, MGI All-Stars December. So ang bilis. Sabi ni Maharut, Zea, MGI. Alexi and Angelica for All-Stars. So parehas din naman kami ng desisyon ni Maharut. Maharut, di ba parehas tayo lagi ng mga desisyon sa buhay? So ngayon nagkakasundo na naman tayo. So tingnan natin kung tama na naman itong pinagkasunduan natin. Kurt, hello! I think Angelica talaga for MGI. And Alexi Ann for All-Stars. Ayun naman ang sabi. Ito naman, sabi ni Kurt, Alexi and Ann for All-Star. Nagigets ko rin naman kung bakit pwedeng ilagay si Ann sa All-Stars. Mukhang na rin siya, mukhang planado, na mukhang yari na rin. Sabihin man nating mag-perform or hindi mag-perform si Ann, mukhang siya rin ang karapat-dapat for MGI All-Stars. Kasi nga, syempre, para may inclusivity yung entry. Diverse. Tsaka syempre, clout, panghakot. Kaya parang nagigets din natin. No? Kasi walang mag-perform si hindi. MGI All-Stars siya kasi nga, parang ganun yung narrative ng entries nung Rina Filipinas. Diverse, inclusive, ganyan. Hakot, ganun. Sige, tingnan natin kung pwede siya mangyari. Sabi ni Maharut, true, I love the British accent ni Aaron Davis. Aaron Davis ka din ba, Maharut? Kasi naman si Aaron Davis, nakita ko na sa Mr. Pilipinas Worldwide 2023 and iba talaga yung X-Factor niya. May dating. May dating, hindi lang talaga nabibigyan ng chance. Kasi ng Mr. Pilipinas Worldwide, sabi ko nga, kaya makakuha nito ng title ng 2023. Hindi lang talaga nagka-chance. Tapos nag-Century 2 na Superbads na yan. Kaya aware ako kung gaano siya kalakas tingnan. Tapos kung gaano siya ka-prototype ng Mr. World or at least close sa Mr. World. Kaya alam ko yung kalibre niya. Kasi ganun ko siya nasubaybayan. And then yun, eventually, siya yung nag-Mr. World. Sabi ni The Majesty, feel mo ba pinersonal si Sean Kyle? Grabe naman sa pinersonal. Kasi nga, issue ngayon kay Sean Kyle, baka nga daw naka-apekto yung relationship niya dun sa organization sa Rina Filipinas. Tapos, eto nga, nasa ALB siya. So, ganun ang kwento dyan. Pero feeling ko hindi naman. Kasi itong mga taong itong mga organizations na ito, napaka-professional nila eh. Professional sila, naghiwalay sa isa't isa. Kasi nga, syempre, di ba, business yan. Pag nag-end ang contract, hindi ka na magagalit kung bakit in-end ang contract tapos hindi na tinuloy sa'yo. Mga professional itong mga ito. Kaya, feeling ko walang nangyaring personalan. Ang nangyari lang talaga dyan, mas maganda siyang reserba. Kasi di ba ang sinasabi, bakit hindi lang binigyan ng ibang corona? Ang dami-daming crown, title, kahit isa walang binigay. First runner-up. Mas maganda nga yung first runner-up lang kasi yung mga ibang title naman na pinamigay, mga unknown titles. Wala namang mabigat na titles dun sa mga ibang titles na pinabigay. Kaya wag na lang din, mabuti na lang mag-first runner-up ka na lang, reserve na lang ba? Okay na yun. Ngayon, kung hindi, yun, sabi nga natin lagi, Destiny, hindi talaga naka-align sa kanya. At least, may chance pa siyang sumali sa ibang organization. Kung bet niya pa ulit ituloy yung pageant journey niya, pwede siya mag-Mr. Pilipinas Worldwide. Kasi baka nandun pala talaga naka-align yung stars sa kanya. Kasi first runner-up siya, wala siyang obligation. Sabi ni The Majesty, MP org lang naman ang mahilig mamersonal. Baka naman tayo lang ang nag-iisip na mersonal yung time nung
Miss Philippines Earth. Sa ni Paolo Mother, tuloy po ba yung laban sa first winner ulit sa All-Stars? Oo, totoo siya. Ang tanong lang dyan, kung itutuloy ba ni Vanessa Pulgarin? Kung makikita ba ulit natin si Vanessa Pulgarin this coming December. Pero totoo yung sinabi niya na dapat may defend mo yung title mo. Totoo yun. Sino po ba yung previous international title for All-Stars Arena? Wala po kasi inaugural pa lang po ng Reyna. Aray. Sabi ni Maharut, ito sana sa application pa lang niligwak na. Yes, kung may beef talaga yung organization, kay tutut sana niligwak na. Ay, hindi kita bet, ligwak ka na. Sabi ni It's Jayco, hello JC, yes, reserve is better. Maganda kaya maging reserve lang. Kunyari ang aim mo talaga maging Mr. World. Okay na yun na i-reserve ka na lang. Kaysa mapunta ka din sa mga ibang titles. Kasi di ba, hindi ko nga alam yung mga titles na yun. Ano to? Yung mga Mr. Interkineso. Hindi mo nga alam kung tuloy. Yung mga pageant na yan eh. Kaya wag na lang din. Okay na yun. Ganda kaya first runner-up. I mean, okay kaya na first runner-up or second runner-up ka na. Bakit glowing ka? Naka-filter. Naka-filter lang ako, Jet. Sabi ni Maha, look at what happened to Omay. Yes. Isang great example si Jasmine Omay. Tapos after no, yung Universal Women's stint niya, ang dami ng opportunity nagbukas sa kanya. Ang dami niyang trabaho sa loob ng organization. Sabi ni Carl Brian Solvers official, pwede siya sa Supra. Sa tingin niyo ba pwede siya sa Supra? Kasi ako hindi. Ang feeling ko talaga, after manalo ng Spain, ang gusto talaga ng Supra yung mga baby boy pa din naman, pero pa daddy na. I mean, paano ba? Baby boy sila, pero pwede mo silang tawagin daddy. Parang ganun talaga yung gusto ng Supra. Kaya kung makahanap ka ng Pinoy na pa-daddy version na. Ang naisip ko nga bigla si Alexi. Hindi ko alam. Bigla ko naisip si Alexi. Si Alexi na nag-Mr. World Philippines. Di ba daddy na yon? I mean, pa-daddy na. Pero baby boy pa din naman. Pero pa-daddy na. Parang ganun. Tas Pilipinong-Pilipino. Yung very Pinoy yung hulmahan. Baka ganun ang uubra. Baka. Kaya nga bigla ko naisip si Alexi Cruz, yung nag-Mr. World Philippines din. Sana try niya mag-Mr. Philippines, lito na ako, Mr. Pilipinas Worldwide. Baka ganun pala yung uubra. Nag-finance ba ng ilong si Anich? Hindi ko alam, pero mukha, kasi parang ano na rin naman yan sa atin eh. Kung saan kagaganda, go lang. Sabi ni Daryl Alexi Cruz, yon. Sabi ni Ronil, sayang si Scarlett ng Miss Chile. Ay, hindi ko po napanood. Pero kanina nababasa ko siya. I mean, napapanood ko yung mga reels na Miss Universe Chile. Pero hindi ko alam yung nangyari. Alexi Brooks. Alexi Cruz. Christopher Alexi Cruz. Mr. Philippines. Mr. World Philippines. Yun, mukhang ganong hulmaan ng uubra sa Supra. Baka lang. Pero yun, matangkad pa din. Angelica Iborra ng Oriental Mindoro, sayang po, sabi ni Nikki. Binibining Pilipinas naman. Jet, mga daddy boys. Di ba may mga ganun, yung mga baby pero parang pa-daddy na. Yung mga malalaking bulas ba? Ganun. Basta baby boy, ganun, baby boy. Kung sumali lang talaga si Budol ngayon, swak na siya sa MGI regular. Oo nga eh. Oo, pwede na siyang pagpipilian. I mean, pwede na siyang maging alay. Pero syempre, yun nga, ang daming priority siguro, hindi nagkasundo-sundo, gastos. Kaya, hindi talaga umubra. Piling ko kasi nakakapagod na eh. Kunyari ako si Herlene, nakakapagod, tas ibang organization ulit yung pakikisamahan mo. Unless, tinapa ko ng organization, uy, sali ka naman, promise sa'yo yung crown. O, sali talaga ako dyan. Pwede din si Bato de la Rosa. Bakit naman?
John Paul Gundayaw, Mr. Supra sana. Ang ano ko naman, okay, Pinoy na Pinoy, matangkad, pero ano pa, ang magiging concern lang kay JP, kailangan ano pa yung katawan, tone, buff. As in, kasi di ba medyo slim si JP, model-esque, statuesque. Kaya nga bagay siya sa manhunt. So, kung magsusupra siya, or kung ito-turn siya into supra, dapat yun, yung katawan, more on talagang magandang build, malaman. As in, daddy. Si Ann Patricia po, nasa ganyan yung placement niya. Actually, si Ann, wala siya sa listahan ko ng top 5 ngayon. Pero possible siya ang makabreak ng ilalagay dun sa MGI All-Stars. Kasi nga, ang matitik ni Ann, yung inclusive na part, na baka pag-bet ng organization na maglagay ng isang inclusive para diverse ang entry ng Reyna Pilipinas, pwede siya yung pumasok doon. Pero kasi nga si Ann, kailangan yung performance niya sa Friday, hindi na malamya, hindi na malambot. Kasi nakita nyo naman ang galawan sa MGI. Hindi naman pa Miss International. Kaya yun talaga yung kailangan makita natin gayaan pagdating sa Friday. Yung level up na performance. Sabi ni Jay, may applicant na po ba sa MGA All-Star sa December? Wala pa. Pilipino, wala pa. Siguro November yan mag-iingay. Possible ba na sila Alexi or Angelica sa MGA All-Stars ilalagay? Possible po, Bri. Actually, yan nga yung wish ko. Yun yung nasa listahan ko. Silang dalawa. Tambalang Alexi and Angelica for MGI All-Stars. Ano na to? Baka mag-MGI All-Stars daw si Budol. Ay, pwede. Kung sino man yung susupport sa kanya, kung sino man yung baback up, pwede naman mangyari yan eh. Basta may magbaback up sa kanya. Kunyari, binaka pa ni Wilbert, umagri naman si Budol, kaya ng schedule. Pwede naman mangyari yan. For sino pwedeng veteran beauty queen ang pwede sa Supra pagkatapos ni Ali? Veteran beauty queen, Eloisa Howard. May tatanggi pa ba kay Eloisa? Nakita nyo naman yung kalibre ni Eloisa, di ba? Ano lang, basta maniin niya lang yung pasarela. Pero hindi din eh. Basta carry-carry pasarela, okay na. Mapa shoutout. Tina, hello. Talking about Binibining Pilipinas Combo Awards. Paano kaya yung si Gabi nanalo last 2022? Binibining Pilipinas Combo Awards. Paano kaya yung si Gabi nanalo? In 2022, nanalo ng gown, nanalo ng Best in Evening Gown si Gabi Basiano. Nanalo rin siya ng Best in Swimsuit. And then, eventually siya yung nakakuha ng Intercontinental. May crown naman siya. So, may crown naman siya Intercontinental. Kasi yung combo awards na Best in Swimsuit and Best in Evening Gown, hindi naman necessarily means na ang makukuha mo top crown. Pero, ang gusto ng mga pageant fans ng 2022, mag-international siya, di ba? Na siya yung Binibining Pilipinas International na akala nga ng lahat siya na yung makakakuha. Actually, akala ko rin at one point siya na yung makakakuha nun eh. Until na tinawag siya ng Intercon. Akala ko, tinawag siya ng Intercon. Until na tinawag siya ng Intercon, ibig sabihin, hindi na pala siya yung nakakuha. So, akala ko nung time na yon na makakakuha na si Iliana. Nung time na yun. Kasi Iliana pa ata makakatisod. Or si Lacrini. Ayun. Biglang si Nicole Borromeo. Pero si Nicole Borromeo parang nasa top, yung mga pang-apat na reserve for MI or pangatlo. Parang naisip ko siya na pwede rin si Nicole Borromeo. Pero biglang yun, Nicole Borromeo. May pag-asa pa kaya kay Asia?
Ayan, sabi ni SG. Ba't ganun yung boses ko? May pag-asa pa kaya kay Asia? May pag-asa po kay Asia. Yes, again, manalig tayo kay Asia. Malakas din ang kutob ko kay Asia na malayo din ang mararating niya sa Miss World. Kasi nga si Asia, sabi ko rin ng mga previous live ko, maraming nagagawa. As in, maraming kayang gawin. Hindi ka ipapahiya, talented, nakakasayaw. Di ba yung mga sayaw-sayaw niya, di ba yung mga parang galing, kakaiba, nakakakuda, ang matured, kahit sabihin mo bata. Kumbaga may sinasabi, maraming kaya. Nakita nyo naman, di ba, palaban. Kaya may ibubuga talaga siya. Yung advocacy niya, ginagawa niya talaga, hindi pa nagpa-budget, ginagawa na niya. Alam niya, hindi inimbento. Kaya nga siya hinanalo ng Miss World. Kumbaga may resibo ng mga ginagawa. Maraming kayang gawin. Kaya, hindi lang talaga siya sikat kasi hindi siya veteran eh. Kaya, ganyan tayo ulit nagdududa. Pero tingnan nyo, malayo din na mararating yan. Sabi ni Yuki, Marian bagay sa Supra parang cut din. Kasi, after ni Ali. Eh, ang kaso, nasa Empire din si Marian. Lalaban siya ngayon at taon. Baka tuloy yung budget niya ngayong taon eh. Yung tourism kineso na China-based. Tuloy ata yun ngayong taon. Kaya malamang lalaban siya. Eh, pag syempre yung Supra, kung nasa Empire pa rin ang Supra sa mga susunod na taon, pwede pa ba yun? Babalik ulit siya. Para lang makakuha ng Super Crown. Pwede ba yun? Kasi alam ko, kaya lang naman may crown ka na. Pwede ba yun? Kasi may crown ka na, babalik ka. May gumawa na ba nun? Kasi alam kong bumalik lang naman yung wala nakuha title eh. Sabi ni Maharut, masipag si Asia. Nakikita ko effort niya. Ako din, nakikita ko. Lalo na recently, pag nakikita ko siya sa mga events, nakikita mo yung may iba, may something. May something dun sa bata pag nakikita mo. Sa mga appearance niya, pag nakikita mo ang ganun, parang may iba dito. Sabi ni Ivan, Asia is globally competitive. Atisa for Cosmo. O nga, no? O baka pwede. Sige, tingnan natin. At o nga, no? Kasi nag-Cosmo si Atisa. Cosmo siya para makuha ulit yung MUPH. Ngayon ito si Girl. Kung may title na siya para makuha ulit yung MUPH, babalik. Sige, tingnan natin. Ibabalik si Iliana at si Winwin. Kanino ka? Sabi ni Jade. Iliana. Atisa from Cosmo, okay. Pancake, ano masasabi sa pasarela ni Annabelle? Pasarela ni Annabelle. Ano ba? Di ba tapos na lumaban si Annabelle? Pasarela niya ba previously? Yung sa mga kinumpit niya na Globe, BBB, okay naman. Mabigat. Compared dun sa 2022 stint niya, pero nag-Globe na nga eh. So tapos na, okay na tayo dun. Sabi ni Kurt, movie naman pala ang Queen of the Islands. Yes, edi kung movie. Kung na-confirm nyo ng movie, edi movie. Kasi wala pa naman silang nilalabas na, okay, movie kami, opening or now showing on Kines. So wala pa naman. Di ba ang PR nga nila? Beauty pageant. Ini-interview nga ngayon yung mga queens eh, na kung ikaw magiging first Queen of the Islands, anong gagawin mo? So, ang PR pa rin ng Queen of the Islands, pageant siya. So, kung sa tingin nyo, movie shooting na, edi yun, booking nyo na movie. Kailan po press ko ng Queen of the Islands? 11 ata or 12? Yung parang brief, na hindi ko sure. Ivan, formula nga mukhang malabo na sumali si Winwin. Sabi ni Ivan, mukhang nga ding malabo na. Parang okay na yung nag-try siya ng isang beses. Maharot mag-watch ka ng Reyna. Sa live hindi po. Dito lang po. Sa laptop. Tapos nag-live lang din. Ganto, live. Ganyan. Pero nag-message sa akin si Sir Jojo. Na-appreciate ko naman ang message ni Sir Jojo. In-invite niya ako na mag-watch. Kasi hindi ako member ng media team ng Reyna Pilipinas. Pero message na siya akin. Yung gusto ko daw manood. Si Miss Samar sa MUPH 2026, pwede, Supra, maganda rin.
may title siya, si Miss Summer, MU page 2026, may title siya, ano ang title niya? Teen Universe? Siya ba yung Teen Universe? Teen Kineso. Kaso ang problema, ang gusto na nga natin ngayon sa Supra, yung very Pinay ang aesthetics. Very Pinay. Kaya yun yung concern doon. Uubra ba yung very foreign na aesthetic ulit? Or gusto nyo pa ba? Kasi kung akong tatanungin, so since umubra pala yung very, 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 very Pinay, morena sa Supra, edi mag-stick na lang tayo sa ganung prototype. Do sabi nga ni Kat, wala namang prototype. Dapat daw hindi natin sila kinakaw na inuhulma. Pero mukhang ganun yung uubra. Sabi ni Cedric, let's manifest na maulit 2013 na manalo tayo sa MSMI and Miss World. O nga no, noong 2013. Pero guys, in 2013, kung naabutan nyo yung era noong 2013, actually hindi naman ganun kalaking ingay nung time na nanalo si Mutia. Yung, ewan ko para sa akin, yung nanalo si Mutia, yung parang, okay, nanalo siya Miss Supra, okay. Kasi bago pa lang nun yung Miss Supra. Tapos, yung nalaman kung si Mutia pala na galing Binibining Pilipinas yung nanalo, doon lang siya naging malaki para sa akin. Kasi galing siyang Binibini eh. Si Mutia galing Binibini, di ba? So, doon lang siya naging malaki para sa akin. Pero yung time na nanalo siya, parang okay lang din. Then, fast forward to 13 years, to 2026, sobrang big deal na niya na ang laking bagay na manalo ka sa Supra. So, ganun yung impact niya. So, yeah. Oo. Sana mag-manifest ulit yung ganung eksena na Miss World. Kasi Miss World, tagal na rin naantay. Tsaka yung Miss International. Kasi, feel nga natin, deserving naman yung entry natin for the Miss International. So, let's see kung magkakatotoo siya. Yung tatlong Pinay. Sabi ni Mi, anong kutob mo kay Asia? Malayo naman ang mararating. Mahirap pa din naman kasi magsabi na winner to hanggat hindi nag-uumpisa yung competition. Pero once na nandun na tayo sa competition and nakita natin may ibubuga pala siya, yung mga multimedia challenge, head-to-head challenge, sports challenge, talent segment, ganyan. Doon natin makikita kung kaya pala. Ngayon, basta nakikita ko or nakikita natin, malayo mararating. Wala daw frontrunner sa Miss World. Hindi ko pa nga alam yung mga candidate kung sino eh. Tingnan natin kasi baka mga last minute biglang may mag-upal. Yung biglang pinakilala ang candidate si upal sa Shata. Baka biglang may mag-ganun pala, no? Maharut, biwa pang pinaka-importante, which Asia has. Ako din, yun din. Doon na rin ako doon sa biwap. Biwap, tapos bilang sakto, gusto ko pala ni Mama mo, Julia. Bibigay talaga yun sa'yo. Sana nga magpadala na sa cloud si Julia na ibigay na natin sa Philippines ngayon. Kasi lalakas tayo, gano'n. Total deserving naman nung babae, nung candidate. Pero sana magtrabaho pa rin si Asia sa pasarela niya, yun. Sana maganda pa rin pasarela niya kasi para walang butas. O sige, sabihin na natin may advocacy, ganyan. Okay, may advocacy ka. Sana trabahuin pa rin yung pasarela, yung performance niya sa stage, gano'n, tsaka styling, para hindi na mahanapan ng butas na ang tsaka naman, gano'n. Kasi pulido na pagdating sa finale or sa mismong duration ng competition. Engineer by September 2026, yes. Nakaabang ako sa may offer ng Reyna, especially sa production. Ayan ang abangan natin since inaugural nila. Baka hindi naman sila magpapahuli. Kaya Friday, Reyna Pilipinas. Reyna Pilipinas YouTube channel siya. Thoughts kay Bianca Bautista, yun nga po yung sabi ko kanina. Siya yung mga, nasa top 5 ko naman siya actually. Mga pang second in line ko sa MGI na regular. Bakit? Kasi unang-una siya lang din naman yung siya or isa siya sa mga newbie na napapag-usapan na kung may mga gumagawa ng listahan, nandun siya kahit papano
sa listahan. Nasa pang 4, pang 5, pang 6, pang 7. So may sikat siya. May clout sa candidacy ni Bianca Bautista. So nandun siya. So kaya nasa second in line ko siya. Sila Union, personal bet ko na lang. As in personal. Kaya nasa pangalawa din. Pero ang aking nasa pinakaunang-una sa MGI regular, si Zea talaga. At yun lang, ayun yung inaabangan ko. Yung title iikot lang kay Zea, kay Alexi, tsaka kay Angelica. Unless may kukuha pa dun sa tatlo. Kung sino man yung mga e-eksena sa Friday. What if lagay daw si Chris na sa Charm? Bakit ilalagay? Ang daming pondo ng ng Empire. Ang daming pondo. Yung Ann Lorenzo kanina ko pa sinasagot kung bakit ang haba ng litanya ko kay Ann. Pwede rin daw si Ashley feeling ko hindi nauubra si Ashley Subihana sa Supre. Again, sabi nga natin kanina, mukhang uubra yung very Pinay na aesthetics sa supranational. Ngayon, gusto niya pa bang bumalik sa ibang aesthetics? Sa may pagka-foreign, mestiza? Gusto niya pa bang bumalik? Pwede naman. Tingnan natin kung baka umubara. Anong say mo kung sasali sa Maureen Montaigne? Sumali na lang muna. Sabi ni Eugene, nakuha na nga natin ang timpla. Diba? Yun nga, Eugene. Nakuha na nga natin ang timpla. Napag-usapan din natin to last time sa live natin eh. Alam natin kung ano yung timpla ng Supra pero matigas ang ulo natin. I mean, hindi talaga tayo ng binibini. Nung time ng binibini, matigas ang ulo ng binibini. Alam na ng mga pageant fans yung nanalo si Mutya pero pinapadala ng binibini mga foreign. Very foreign girl. Same with MGI ng time na nasa binibini. Pinapadala mga malalamya or kaya maliliit. Ganyan. Kumbaga alam na ng mga pageant fans yung timpla yung formula. Pero matigas ang ulo. Kaya ayun. Yun yung nangyari. Wala talagang crown. Kaya ngayong nakukuha na natin, dapat alam na natin yan. Take note na eh. Yun. Rogelly Katakutan naman daw, very Pinay. Kumusta ba yung nila, yung performance, gano'n? As in, ba, may dating ba? May X factor ba pagdating sa stage? Yung may mapapawaw ka ba? Naalala ko yung pinadala si Rogelly Katakutan sa Supra, parang binabash siya eh. Hindi siya yung number one choice. In 2015, hindi siya yung number one choice for the Supra. Pero ko siya, sentimental si Rogelly. Kasi parang lang siya, tahimik lang ba? Tahimik lang siya dyan sa tabi, ganon. Tahimik lang, yung parang hindi siya napapansin. Then eventually, siya yung nakakuha ng isa sa mga crown, which is supranational pa. Tapos, at one point, gusto nilang ipagpalit yung corona ni Christy McGarry tsaka ni Rogelly. Kasi nga si Christy, nakalaban na ng Intercon ng 2010. So, pwede ba daw umulit-ulit? Intercon ka ulit. So, alam ko pinagpapalit siya. Ganun yung nangyayari. Tapos yung mga fans na mga taliwa sa pagkapanalo ni Rogelly, gustong-gusto na ipagpalit. Pero hindi naman siya nangyari. Ganun. So, yun. Tapos, parang sinasabi pa nila kay Rogelly nung walang leeg. Beauty queen na walang leeg. Gano'n, ng mga bashers niya. Kasi marami talagang against sa winning niya nung time na yon. Tsaka yung winning niya as Supra. Kasi may mga, noong 2015, ang dami pa mga girls na gusto nila. Kylie Versosa. Nandiyan si Kylie Versosa na sana umusad din. Pero kasi performance ni Kylie Versosa in 2015, wali din eh. Sino pa ba? Nancy Leonard. Si Nancy Leonard, isa sa mga biggest names in 2015 na nael-tukuyo siya. Yun yung mga laban na laban ng 2015. Sabi ni Alsod, Jezza lang ang bet kong under BBP. Si Jezza very Pinay din ng aesthetics niya ng soprano. O sige, ayun sabihin natin. During the time of BBP, dalawa silang very Pinay in Supra. Tama ba?
Pero kasi hindi sila malapit kay Mutya. Yung hulma nila, hindi malapit kay Mutya at kay Katrina. Very Pinay sila, pero hindi sila yung Pinay na maliliit ang mukha, na malalaki yung mata. Kumbaga sa ano, para mga brats na Barbie. Basta very Pinay sila, pero magkakaiba yung hulma nila. Kaya siguro hindi sila umusad talaga ng todo. Ay, hindi, si Jessa maliit ang mukha nun, malaki yung mata. Pero parang, ewan ko, parang iba yung, paano ba? Kasi pag titingnan mo si Mutya, si Kat, may ibang glow talaga sila na parang, kay Jessa parang iba. Ewan ko, hindi ko alam. Pero, hindi ko alam. Basta, baka yun. Supra PH 2019 din, hindi. Si Resham, ano yun eh, very foreign mo pag nakita si Resham eh. Naghahalo talaga yung ano, yung Middle Eastern na vibe. Maamoy yung mukha ng dalawa. Basta may something dun sa dalawa, na tas nakita may mata nila, ang amo. Parang ang sarap ganunin ng mga mukha, ganun. Joanna Eden, hindi. Very foreign ang mukha ni Joanna Eden. Ano na, nasa na ako? Jessa, sayang daw nasira ang gown. Feeling mo ba kung hindi nasira ang gown ni Jessa, kaya niya pang umusad? Sino nakalaban ni Jessa Wheeler in 2018? Jenny Kim ba, Korea? Yun nanalo ng time na yun. Feeling mo ba kaya niya pang pumalo? Katrina de Maranan. Hindi yung nanalo nung time na yun. Wala, nagkalito-lito na ako. Si Katrina, nag-first runner-up siya. No, representing US. Yan, nagkalito-lito na ako. Ang hirap ng ano. Ang hirap nung ang daming pumapasok. Tas, ano? Puerto Rico yata. O, basta yun. Sabi ni Maharut, hindi daw madali tapatan ng face card ni Kat Legado. Actually, oo, hindi talaga madaling tapatan. Simpleng-simple yung pes niya ni Kat. Una ko nakita si Katrina Legado 2022, Miss Universe Philippines 2022. Hindi siya yung bet ko sa Miss Universe Philippines 2020 noon kasi nga ang bet ko si Celeste. Pero yung nakita ko siya talagang wow na wow ako. Ang event pa noon, yung nag-fashion show sila sa Hilton ng shampoo, yung mga sponsor, basta fashion show, gala night yun eh, Kineso, gala night. Tapos nag-fashion show sila, grabe yung appeal ni Katrina noon. As in, grabe siya. Hindi ko siya bet, tapos yung pagkatapos nun, siya na yung bet ko. Siya na yung bet ko for the MU page. Pero sabi ko, alam ko malabo, kasi baka si MMD at si Celeste lang ang maglalaban dyan, kasi sila yung heavy favorites eh. So yun. Eventually, nag-second runner-up naman siya. Ganyan. Mario Naperi, thank you. Kaya pagkatapos ng 2022, hindi ko na siya natanggal sa akin na mahirap talagang habulin at patumbahin ang ganitong mukha. Mahirap to. Kaya pagdating niya ng 2025 sa Miss Universe Philippines, ganun yung lagi kong comment na kahit anong gawin ni Katrina, mahirap talaga siyang pataubin. Kasi nga, gawa ng mukha, mauuna lagi pag i-judge. Tsaka yung ang lakas talaga ng dating niya sa stage, ng performance niya lagi. Sa screen, iba yung nakikita natin. Pero pag sa personal, mapapanood mo siya, iba yung dating sa'yo. Plus, ayun nga, yung aesthetic niya nga, very Pinay. Simple, yung ganda na very Pinay. Pero talagang pag nagtabi-tabi na sila ng mga candidates, iba talaga yung aura niya. As in, distinct yung beauty niya. Very unique. Iba. Lalo na pag yung mga candidates, mga foreign looking, iba talaga siya, nag-stand out siya. Kaya pagbalik niya ng 2025, pag nakita ko siya nun sa mga sponsor visit, sabi ko, iba talaga yung Katrina Legado. Grabe. Iba talaga. Naalala ko na nag-live tayo, MUPH, nag-uumpisa na MUPH 2025. Pag tinatanong nyo kung sino maganda, sino pong stand out, lagi kong sagot, Katrina Legado. Nagugulat nga ako na sa sarili ko. Sabi ko, ba't Katrina Legado yung sagot ko? 2025 yun na. Sabi ko, ba't laging Katrina Legado ang sagot ko? Nandun si Atisa noong time na yun, 2025.
Si Atisa, di ba si Atisa, alam niyo kung gaano ako heavy fan ni Atisa. Pero ang lagi kong sagot, Katrina Legado. Kasi pag napunta ako sa mga event nung time na yon, iba talaga yung aura ni Katrina. Talagang, ang ganda naman ito. Kasi nga, nag-stand out yung look niya. Kaya siguro, ganun ang nakita ng mga tiga Poland. Ganun. Pero yun nga, tinatanong nyo ako sino na yung malapit na wala pa nararating na international na nakita na natin sa national. Si Eloisa yung malapit. Kaya Eloisa, kung nasang ka man, kailangan niya lang talaga mag-training, tsaka makahanap ng mga mag-training, tsaka maghanap ng magagaling na styling. Tapos ang tangkad pa, ayun yung malapit, Eloisa Howard. Yung sa ganung ganda, ganung hulmahan, na nakita na natin sa nationals, na hindi pa lumalaban. Si Marian Arellano, malapit din. Pag nakikita ko si Marian Arellano nung mga previous nilang mga ito, MUPH, ang lapit din ni Marian. Yung ganung hulmahan, ang pinag-uusapan natin yung hulmahan. Yung iisa lang, na yung mga mukha, isa lang. Ayun, sila yung malapit. Pero kasi si Marian may lalabanan. Kaya inalis ko na muna sa listahan. Kaya napunta ako kay Eloisa. Pero si Eloisa talaga, jackpot ka kay Eloisa, ang tangkad pa. Yun yung talagang ipaglalabang ko pag sumali ulit. Kasi kung ano yung nakita ko kay Katrina, kung ano yung pakiramdam ko, ganun na rin yung feeling ko kay Eloisa. Parehas lang. Yung parang may iba dito, ganyan. Hindi to madaling mapapataob. Sabi ni who is name Maria Isabela Galleria. Tagal na kasi ni Guys, kasi ito, ang dami pa rin nagra-rally Maria Isabela Galleria. Ang tagal na kasi yung aura niya, yung vibe niya ng 2019, hindi na yun, yung vibe niya ngayon 2026. 7 years later, iba na yun. As in, magkaiba na. Kaya, pag nag-iba na, baka wala na ring, shine or what. Baka iba na rin pakiramdam natin. Baka iba na din. Madali na siyang mapatalsik ng ibang mga bago. Kaya hindi ko na siya kino-considered as of now. Unless may bago sa kanya. 10:54, mahihirapan na naman tayo sundan si Katrina. Oo. Kasi hindi naman basta-basta ibibigay yan Oo, mahihirapan. Matagal. Pero sabi ko nga, basta performer naman yung susunod, baka naman kaya ibigay. Pero ganun nga, wag na muna tayo mag-expect or umasa, manage our expectation. Okay na yun, na binigay na sa atin ang gusto natin. After 5 years na ulit, 4 years, anong pinakamalapit? 3 years, mga ganun. Okay, wala ganun talaga. Ganun ang kapalit nun. Pag nanalo ka, mag-antay ka ulit. Kasi hindi araw-araw Pasko. Marga Briton daw for Supra or MGI PH. Dapat nga nag-MGI ito hindi, may lalabanan pala yan. Interglobal. MGI PH na lang ulit. Margaret Briton. Sabi ni Harry, hahagahaman tayo sa corona. Kaya nga yun sabi ko, Harry, hindi talaga pwedeng mangyari. Or I mean, ang pangit namang i-wish. Ay, paano ba? Ang pangit i-wish? Ganun ba yung term? Ang pangit? Or parang, parang makontento na tayo kung ano man ang mangyayari sa mga susunod na taon. Kung placement, okay na yon. Kasi nga, ayun nga, sabi nga ni Harry, Harry, gahama naman tayo. Parang ganun. Well, ayun nga, sabi ko, na pag nanalo ka ngayon, asahan nyo ng kapalit ng sa susunod na baka pwedeng mahirap. Sabi nyo nga kanina, mahirap ulit sundan, ganun. After 3 years na ulit, 4 years, 5 years. Malay natin back to back. Ayun nga din, posible naman, pwede naman. Basta nga, magpe-perform. Sabi ni Benji, hello Benji, another 13 years ulit. Ayan, mark my word, sorry. May mark my work si Benji. Yan tuloy na pressure ngayon sa Allison. Ayun din yung yung ang pangit pala pag ang kinokoronahan advance, nakaka-pressure.
mape-pressure ka, pero depende na yun sa'yo. Sabihin natin, hindi naman ako nagte-take ng pressure, hindi man ako nape-pressure. Pero syempre, tao lang naman tayo, makakaramdam ka talaga nun eh. Kaya, ayun, okay lang naman, normal lang naman ang pa-pressure. Pero, ayun na talaga, nakaka-pressure talaga. Ashley Winters, hello, love you, Carl, natatawa ako sa mga vlogs mo. Ba't kaya matatawa, hindi naman comedy yung mga vlogs ko. Sabi ni Harry, di ka bias. Hindi ka bias. Salamat, Carl. Ba't naman tayo magiging bias? Paano ba? Hindi ba ako bias? Teka lang, kailan ba ako naging bias? Kailan ako naging bias? Wait lang, okay. Hindi talaga ako bias. Teka lang, kailan ako naging bias? Pag yung feeling ko kung sino yung mukhang... Paano ba? Siyempre, bet ko. Kaya bias ako kasi bet ko. Pero bakit ko siya bet? Kasi siya yung kakoro-korona. Siya yung feeling kong ang ganda ipadala sa international. Okay. Ewan ko, ang gulo ko. Clyza Castro per Supra. Ayun yung mga ganong eksena. Pero ano ba kasi itsura ni Clyza ngayon? Ano nang itsura niya? Kasi 2023 pa nga yung huli ko nakita yun eh. Jez. Hello. Pogi. Uy, thank you. Basta Carl, pageant vlogger ako lagi. Oo, pageant vlogger. Sofia Bianca Santos daw per Supra. Actually, maganda yung batang yan. Lalaban siya ng elite. Siya yung elite global ngayon. Under siya ng ELV. Maganda yung eksena ng Johnny Salubina yan eh. Pwede. Oo, pwede. Kung na-overlook ko to, Sofia Bianca Santos. So, pwede. Pero, nasa ALV siya eh. Loyal yan sa ALV. Or baka loyal sa ALV. So baka hindi sumakabilang bakod. Wait lang. Wait. Ayan, alas 10 na. Napakabilis ng oras. Rezi Brack, sana mag-top 5 si Bianca. Bet mo ba siya? Si Bianca sa Reyna Pilipinas. Mukha naman magta-top 5 yan. Sabi ko nga kanina, nasa pang second ko siya, second in line sa mag-MGI na regular. So kung nasa second in line ko siya, so nasa top 5 siya. It's either 4 or 5. Oo. Ayan sabi ni Adobo Mochi, runner-up. Pero kung gagalingan niya pa, pwedeng matisod niya yung spot ni Zea. Kasi masabi ko nga second in line. Parang siya yung matinding kalaban ni Zea Nestle pala for me. Sa regular na MGI. Kung silang dalawa yung pang regular na MGI, silang dalawa yung magpupuksaan. Si Bulacan, tsaka si Zea. Akin lang yun Feeling ko lang Mukhang ayun yung magiging matinding kalaban ni Zea. Harry, hello. Good night daw. Siya mag-good night na rin ako kasi alas 10 na. Nakaisang oras na rin ako. So, ang susunod na live natin ay sa Friday na pagkatapos ng Reyna Pilipinas. Yeah. So, guys, ingat kayo. Sobrang maulan. Raspberry Farm Palawan. For me, Palawan daw. Sobrang maulan ngayon. So, yeah, magpapaalam na ako. Siyempre pa si TikTok Pageant Guru, Carl Loyola. I'm your TikTok Pageant Guru, TikTok Pageant Guru, TikTok Pageant Guru, Carl Loyola.